Ang kwentong ito ay tungkol sa isang taong bumalik sa 3 taong nakalipas, upang maging malakas na top gamer. Ano kaya ang dahilan? Kaya't halikan at ating subaybayan. Ang nakaraan. Ang pag-anyaya ni Wei sa ating bida sa dungeon ng Distorted Chaotic Area, kasama ang mapanganib na squads. At sa kasalukuyang nakita ang puppet sa bulwagan. Ngayon, dahil nasa kanya ang puppet ay nalalagay siya sa komplikadong sitwasyon. Kailangan niyang alisin ang banta na ito sa lalong madaling panahon. Hindi niya hahayaang mapatay siya, pagkatapos ay magpaalam sa manika. Ngayon, ang pangunahing layunin niya ay patayin ang isa sa mga miyembro ng team, para mapunta ang puppet sa ibang player. Kung hindi, sisirain nila siya ng sabay-sabay. Pero kahit na maipasa niya ito sa iba, mahirap para sa kanya na labanan ang 2 malalakas na manlalaro ng sabay. Samantala, si Wei ay may satisfied na tingin sa kanyang mukha. Iminungkahi niya na ang may-ari ng cute na manika ay umamin na ng maayos. Pero si Ye ay nag-iisip pa rin kung sinong manlalaro ang pipiliin niya bilang kanyang tagapagligtas. Biglang tumalon si Wei sa kanya at sinimulang sabihin, "Mahal naming kasamahan, panahon na para umamin ka na nasa iyo ang puppet." Nagulat si Ye at sinimulang sumagot na ang kanyang inventory ay walang laman. Lumapit pa sa kanya. Patuloy na sinabi ng babae, paumanhin, "Hindi tayo nagkakilala. Ang pangalan ko ay Wei at gusto kong magningning." Tumingin ang ating bida sa magagandang walang hanggang mata at napagtanto na sa likod ng magandang anyo at matamis na boses ay nagtatago ang isang mapanuri, malamig ang dugo, at walang kaluluwang halimaw. Ang iba pang miyembro ng team ay nanunood na may ngiti dahil para sa kanila, ang kapalaran ni Ye ay napagdesisyonan na. Si Zedong ay nagngit-ngit at sumulyap ng masama nang hindi man lang sinusubukang itago ang kanyang galit. Naalala ni Ye ang mga bal-isang sulyap ng lahat at napagtanto na hindi nila pinag-aaralan ang reaksyon ng bawat isa. Gusto lang nilang siguraduhin na nasa kanya ang puppet. Ngayon lang naging maliwanag sa kanya na magkasabwat sila. Lahat sila ay nagkaisa bago pa man magsimula ang pagsubok. Kaya naman bigla siyang inimbita sa ganitong kalakas na team. Ang maikling labanan kay Zedong ay pagsubok lang ng kanyang lakas. Ngumiti si Ye sa kapitan. Hula niya na ang dungeon na ito ay sadyang ginawa para burahin siya. Kaya naman nilatag ni Wei ang ganitong klaseng plano. Pero bakit gustong-gusto siyang patayin ito? Kung ganon, pinirmahan na nila ang kanilang sariling death warrant. Pagkatapos ng lahat, pumunta siya dito para sa isang gantimpala. Isang nag-aalab na tuwa't galit ang bumalot sa ating bida at naramdaman ng lahat ang malakas na puwersa na nagmumula sa kanya. Tumingin si Wei sa kanya nang may kabaitan at sinimulang sabihin, "Ang bastos mo naman, pero gusto pa rin kita. Nakikita kong malakas ka pero hindi ka kasing lakas namin. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Kapag natapos natin ito, mas mabilis kang makakapagsimula ng laro ulit." Sa sandaling ito, nagsimulang magsalita si Zedong, "Captain, bigyan natin si Ye ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili. Mas magiging masaya yon. Durugin natin ang kanyang mga pangarap." Tinak pa ni Wei ang kanyang mukha at sinimulang sumagot, "Masyadong malupit. Natatakot ako sa ganitong bagay. Hindi ito sulit. Mas mabuti pang bigyan siya ng mabilis na kamatayan." Nakita ni Zedong ang uhaw sa dugo sa kanyang mga mata. Napagtanto niya na si Wei ay simpleng kinukutya si Ye, pero ang ating bida ay hindi naghintay hanggang sa siya ay walang awang katayin na parang hayop. Sinimulan niyang i-activate ang pendulum claw sa kanyang kagamitan. Hinablot niya ang isang baril at itinutok ito sa ulo ng kapitan. Sa kabila ng kanyang kalupitan, gusto ng ating bida na subukang makipag-ayos. Si Ye ay hindi nagmadaling kalabitin ng gatilyo, binibigyan siya ng pagkakataong magbago ng isip. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nila kinokonsidera ang anumang ibang opsyon kundi ang patayin siya. Pero tinatakpan pa rin ang kanyang mukha, sinimulang sabihin ni Wei, "Ayaw mong mamatay ng mabilis at madali. Hindi mo naiintindihan ang inaalagaan." Pinapanood ang nangyayari, isa sa mga manlalaro ang nagsimulang magsalita at siya ang isa na kailangan nilang pag-ingatan. Ang idiot na yon ay may dalang baril. Mahina siya at hindi niya kayang talunin ang aming mga mandirigma na walang kapangyarihan. Pero si Zedong ay nagsimulang sumagot, "Dahil binalaan tayo na delikado siya, dapat iba siya." Siguro ang kanyang mga putok ay nakukulong ang kalaban. Pero lahat ay nagsimulang tumawa, iniisip na si Zedong ay nagbibiro. Pagkatapos ng lahat,
Maaari kang lumikha ng mga trap sa Primordial Realm at hindi mo kailangan ng mga baril para gawin yun. Si Wei din ay tumawa ng malakas, tinatawanan ang sitwasyon. Hindi pa siya nagkaroon ng ganitong kasaya bago ang pagpatay. Samantala, ang ating bida ay inactivate ang kakayahan sa pagkabihag, at ang babae ay tumalon pa atras sa takot. Ngayon lang niya napagtanto na hindi siya basta-basta sesuko. Walang nag-expect na si Ye ang unang aatake at nagpaputok siya, pero si Wei ay nakatalon pa atras sa tamang oras. Napagtanto kung gaano siya kalapit sa kamatayan nang ineg siya. Maliit ang tingin niya sa lalaking ito at muntik na siyang magbayad para dito. Ang takot ay pinalitan ng galit at inutusan ng kapitan ang lahat na atakihin si Ye nang sabay at tapusin siya agad. Ang ating bida ay nagpaputok ulit, sa pagkakataong ito kay Saidong. Tumayo siya doon nang walang magawa, hindi makagalaw na parang nakakadena. Ang ibang manlalaro ay sumugod sa kanya, hindi naiintindihan kung ano ito o kung paano siya tutulungan. Pero napagtanto ni Wei na si Ye ay gumamit ng kakayahan sa pagkabihag sa level na nagtatali sa kalaban sa kanyang panimulang punto sa loob ng ilang segundo. Napagtanto ng ating bida na hindi siya pwedeng mag-antala at activate ang pendulum ability na magbibigay ng triple damage sa kanyang mga kalaban o ice-tin ang target ng may matuwid na galit. Itinaas ni Ye ang kanyang baril para sa isa pang putok. Hindi siya magiging madaling biktima para sa kanila. Sa mabagal na paggalaw, nakita ni Zedong ang bala na papalapit sa kanya ng mabilis, pero wala siyang paraan para iwasan ang bala dahil sa kanyang pagkakabihag. Narating ng bala ang target nito at ang mukha ni Zedong ay nagpakita ng gulat na hindi niya maintindihan kung paano siya nagkamali ng ganito. Nangyari ang lahat ng napakabilis kaya lahat ay nagyelo sa pagtataka sa loob ng ilang sandali. Paano ito nangyari sa pinakamalakas na manlalaro sa team na may kapangyarihan? Si Wei ay nagulat nang ang notification na si Zedong ay napatay ay nagsimulang tumunog. Lahat ng stats ni Ye ay tumaas at ang puppet ay matagumpay na nailipat sa ibang manlalaro. Ang natatakot na mukha ng mga manlalaro ay nagpakita na walang nag-expect ng ganitong pangyayari. Pagkatapos ng lahat, ang isa na akala nila ay mahina ay nagawang patayin ang pinakamalakas sa kanila sa loob lamang ng 2 segundo, kaya ganap na binago ang kanilang mga plano. Naisip ni Ye na si Wei ay mayroong backup plan na hindi alam ng lahat ng manlalaro. Maaaring may isa pang manlalaro na may kapangyarihan sa team. Kung ganon, kailangan niyang hanapin sa lalong madaling panahon at sinimulan ng ating bida na suriin ang mga aksyon ng bawat manlalaro. Mula sa simula ng kanilang pagkilala, naalala ni Ye ang mga sulyap na ibinato ni Wei kay Zedong. Halata na tinatanggap niya ang kanyang pagkapantay habang ang iba ay inuutusan lang siya. Napagtanto ng ating bida na walang ibang malalakas na manlalaro sa team. Nagawa niyang patayin si Zedong dahil masyadong relaxed ang lahat, mali ang pagkakaintindi sa kanyang kapangyarihan, kaya sinira niya ang kanilang malakas na pares at ginawang mas madali ang kanyang pagsubok. Mas mabuti sana kung pinatay niya muna si Wei, pero sa pinakadelikadong sandali, nagawa niyang iwasan ang putok. Masaya na may isa na lang manlalaro sa team na kapantay ng kanyang lakas, si Ye ay handa na para sa isa pang laban. Sinimulan ni Ye na sabihan ng mga manlalaro, ang aking friendly na babala sa inyo, ang puppet ay napunta sa isa sa inyo. Dapat ninyong panindigan ang inyong kakampi na may puppet o sisirain ko rin siya. Kung ganun, hindi niyo ako magagantihan sa ganitong kaliit na team. Pero talagang poprotektahan niya ang manlalaro na may puppet at tatapusin siya sa huli. Iyon lang ang paraan para makuha niya ang gantimpala para sa pagpasa sa dungeon. Tumingin si Wei sa kanya ng galit. Bigla, lumiwanag ang kanyang mukha. Napagtanto niya ang tunay na intensyon ni Ye. Inutusan ni Wei ang ibang manlalaro na huwag gumalaw dahil gusto nilo na hanapin ang manlalaro na may puppet. Ngayon lang nila napagtanto na sa pamamagitan ng pagkamatay, si Zedong ay nagbigay sa isa sa kanila ng regalo sa anyo ng isang manika. Ang mga manlalaro ay sumulong para atakihin si Ye at ang ating bida ay nagpapasalamat sa kanila para doon. Nakita niya na ang babaeng nagngangalang Suan ay humakbang paatras, ipinagkalulo ang kanyang sarili. Nang mapagtanto niya na nagkamali siya at nakita na ang buong team ay pinalibutan siya, ang babae ay natakot. Hindi naghintay si Ye para makita kung ano ang mangyayari. Pinalakas niya ang kanyang mga katangian at umatake. Ang ating bida ay ginulat ulit sila. Pagkatapos ng lahat, walang nag-expect na magiging ganito siya kabilis. Sa isang iglap,
Hinalikan ng espada ni Ye ang kanilang kapalaran. Sa laro, sila ay mga simpleng manlalaro na walang kapangyarihan. Kaya naman, hindi sila nagdulot ng anumang banta sa kanya. Inanunsyo na si Ye ay nakapatay ng 6 na manlalaro at kaya tumaas ang kanyang stats at umabot sa level. Natanggap din niya ang titulo ng Dungeon Protector. Nang marinig ito, si Wei ay nagalit at sumugod para atakihin si Ye. Wala siyang pakialam sa mga manlalaro, pero ngayon lang nakita niya ang kanyang lakas, napagtanto niya kung gaano siya kadelikado sa kanya. Ang ating bida ay kumilos sa oras at ang talam ni Wei ay dumaan sa kanyang espada. Ang suntok ay napakalakas kaya lumipad ang mga sparks sa lahat ng direksyon. Si Suyan na nanunood nito ay bumagsak sa lupa sa takot. Napagtanto niya na hindi siya mabubuhay ng matagal dahil nasa kanya ang puppet. Si Wei ay nagsimulang magsalita ng galit, kaya nagpasya kang pumunta sa gantimpalang Dungeon Slaughterhouse at sisirain ang lahat ng manlalaro. Saan nagsimulang sumagot si Ye, huwag kang mag-alala, ikaw na lang ang natitira. Ginawa ko lang ang desisyon na ito pagkatapos ninyong lahat na tangkaing patayin ako. Si Wei ay nag-activate ng isang power ability na tinatawag na Mystery Leap. Pinahintulutan siya nitong gumalaw ng may ganitong bilis kaya hindi siya mapapansin ng kalaban. Ang ating bida ay nakatayo sa pagtataka. Hindi niya maintindihan kung saan pumunta ang babae at kung anong mga flash ang nagsimulang pumalibot sa kanya. Tinitigan ni Ye ang kalawakan at sa isang punto ay naramdaman niya ang isang nakamamatay na banta mula sa likod. Paglingon, sumugod siya gamit ang kanyang katana, pero sa sandaling iyon, ang babae ay gumalaw na. Naghagis siya ng suntok at sinugatan si Ye sa likod, pero sumugod siya pasulong at tumalon mula sa talam. Sinimulan ng ating bida na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa kanyang mga suntok. Kailangan niyang bumili ng oras para gamitin ang kapangyarihan ng paggaling. Lumaban siya ng buong lakas niya. Napagtanto ni Wei na ang manlalarong ito ang pinakamalakas na manlalaro na nakalaban niya. Pinanood niya nang may pagkamangha ang lakas ng loob ng sugatang mandirigma habang patuloy siyang lumalaban. Hindi lang siya pumipigil kundi ibinabalik ang kanyang mga suntok ng malakas. Nagsimulang sabihin ng babae, kahit na wala kang natitirang mga medicinal potion para makatiis hanggang sa huli at pagkatapos ay mananalo ako. Gumamit siya ng bagong armas at nag-activate ng isang sorpresang pag-atake, pero sa sandaling iyon, nag-activate si Ye ng kapangyarihan ng paggaling, kaya pinagaling ang kanyang sarili sa pinsala. Nagulat si Wei dahil tanging mga bote ng instant recovery potion lang ang pinapayagan sa dungeon. Gumamit siya ng higit pa doon. Hindi niya maintindihan kung paano ito posible at kung paano niya nagawang ipuslit ang napakaraming potion sa dungeon, pero ang pag-atake kay Ye ay hindi nagbigay sa kanya ng oras para mag-isip pa. Naramdaman niya ang paglakas ng lakas at ganap na siyang handa na ipagpatuloy ang laban. Malakas siyang kalaban, pero hindi siya mahina. Hinugot ng babae ang isa pang talam at tumungo kay Ye. Ito ang pinakakawili-wiling paghaharap sa kanyang buhay. Umatake siya, pero madaling napigilan ni Ye ang suntok na ito at nagpatuloy sa offensive. Ang kanyang suntok ay napakalakas kaya itinapon si Wei sa malayo. Nakita ng ating bida na si Wei ay mapanganib na malapit sa manlalaro ng puppet at sa isang sandali ay natakot siya na patayin niya ang kanyang kakampi para makuha ang kanyang kapangyarihan. Nagulat ang babae sa kanyang hula at nagsimula. Hindi mo maaaring madala ang higit pa sa kinakailangang recovery potion sa dungeon, isinasaalang-alang ang iyong napakalaking dami ng kalusugan. Sigurado akong mayroon kang kapangyarihan ng isang support player kung saan nagsimulang tumugon si Ye at itinapon mo ang lahat ng mga katangian ng pamamahagi sa agility bukod pa rito ang iyong melee power at bilis ay umabot sa isang abnormal na estado. Madalas siyang pinupuri ngunit ang gayong taos-pusong papuri mula sa gayong makapangyarihang kalaban ay nagkakahalaga ng malaki. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na yun ang dahilan kung bakit napakababa ng aking imbakan ng cognitive power at ngayon ay nauubos na ito. Sa palagay ko ay dapat kong patayin si Suin ngayon at tapusin ang raid na ito. Makukuha ko ang babaeng ito bago ka makagawa ng anumang bagay tungkol dito. Nagsimulang mag-isip si Ye na labis ko na yatang pinalakas siya upang mapunta siya sa puntong ito. Masyado siyang mabilis at masyado akong malayo para tulungan si Suin. Kapag napagtanto ni Wei na hindi niya ako matatalo, sigurado akong tatapusin niya ang aming pagsubok sa pamamagitan ng pagpatay sa Puppet Keeper. Ngunit nagsimula siyang magsalita ng malakas, kung gayon, ano pa ang hinihintay mo? Gawin mo,
Kung saan nagsimulang tumugon si Wei, kung papatayin ko siya, hindi kita mapapatay. Komplikado. Ibig kong sabihin, ikaw ang pangunahing target ko sa piitan na ito sa sandaling ito. Nakatanggap si Ye ng mensahe na ang pagpapahusay ng lahat ng kanyang mga katangian ay nakumpleto na at maaari niyang gamitin muli ang kapangyarihan ng pagkabihag. Hinablat ng ating bida ang kanyang baril at binaril ang kapitan gamit ang kapangyarihang yun. Pagkatapos na ma-immobilize siya sa loob ng maikling panahon, nagkaroon siya ng pagkakataong iligtas ang buhay ng player na may puppet. Tumayo ang babae ng matigas at hindi makagalaw. Tinawag niya si Suan na nagmadaling tumulong sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Nagbigay si Wei ng isang nakakalokong tingin at nagsimulang bamulong ng mahina, "Suan, patayin mo ako at pagkatapos ay tapusin mo ako. Makakakuha ka ng dobleng gantimpala," at sumang-ayon siya bilang pagtugon. Hindi makapaniwala si Ye sa kanyang mga mata nang sa isang kisap mata ay binunot ni Suan ang kanyang punyal at sumugod sa kanyang kapitan. Ito ay isang pagliko ng mga pangyayari na hindi niya inaasahan, na nakatali pa rin sa kapangyarihan ng pagkabihag. Sinabi ni Wei, kay Ye na siya ay natalo at sa sandaling iyon ay nagbigay si Suan sa kanya ng isang nakamamatay na pag-atake. Palihim na kinikislapan ang kanyang mga mata, nagsimulang tumawa ng malakas si Wei dahil sa susunod na pag-atake ay tinusok ni Suan ang kanyang puso. Ang mga silweta ng mga babae ay nawala sa kalawakan at ang natigilan na si Ye ay naiwang nakatayo ng mag-isa. Isang mensahe ang lumitaw na ang puppet ay bumalik sa kanyang backpack at ang ating bida ay bumagsak sa lupa ng walang lakas. Hindi niya maintindihan kung paano ito posible. Nagsimulang mga tuwiran si Ye sa kanyang boses kung bakit gumagawa si Wei ng ganitong bagay. Tatapusin na niya ang raid na ito. Talaga bang para lamang alisan ako ng posibleng tagumpay? Ngunit iyon ay katawa-tawa. Pinatay ni Suan si Wei at ang puppet ay napunta sa akin. Kung hindi niya pinatay ang kanyang sarili at tinapos ko ang laban, kung gayon ang puppet ay nakumpleto na ang kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng inventaryo dahil walang ibang mga player. Ikinulong niya ang kanyang mga braso sa kanyang ulo sa gulat. Patuloy na nagtataka ang ating bida kung ano ang dapat kong gawin ngayon. Maghihintay na lang ba ako na mamatay? Ang pagkakataon ko bang baguhin ang lahat ay madaling nawala? Ngunit paano ito nangyari? Dapat sana ay nanalo ako. Tinitingnan ang walang laman na pedestal, nagtataka pa rin siya. Humiga si Ye na sinusubukang ayusin ang kanyang mga iniisip. Kailangan kong pag-isipang mabuti ito. Pagkatapos na kumalma ng kaunti, dumating ang ating bida sa conclusion na dapat mayroong ibang paraan pagkatapos ng lahat. Ang pagsubok ay dapat na kumpleto kung ang lahat ng mga kaalyado ay patay. Hindi siya papayagan ng Primordial Realm na matalo sa raid na ito, na nangangahulugang mayroong ibang paraan upang makalusot dito. Isang paraan lamang. Tumayo siya at nagsimulang tingnang mabuti ang paligid. Walang oras na dapat sayangin. Agad na nagsimulang tuklasin ng ating bida ang piitan. Dapat tayong maghanap ng paraan upang makalabas. Sa isang punto, isang hindi nakikitang hadlang ang nagpahinto sa kanya. Nang umabot siya pasulong, napagtanto niya na mayroong isang transparent na pader sa harap niya na pumapalibot sa platform sa isang bilog. Kumbinsido si Ye na walang paraan upang makalabas. Hula niya na ang teritoryo ng lihim na kaharian na ito ay pareho ang laki ng platform. Tumingala ang ating bida at sa wakas ay kumbinsido na ang no-control zone ay narito lamang sa cylindrical platform na ito. Sa pag-activate ng jump ability ng puppet, tumalon si Ye upang makapunta sa pedestal. Kailangan ko pa ring tingnang mabuti ang paligid. Pagdating sa itaas, nakita niya muli ang inskripsyon na, "Pag-asa at kawalan ng pag-asa ay umiiral ng magkasama," ngunit ngayon ay mayroong iba pa sa ibaba. Nang lumapit ang ating bida, nakita niya na sa sulok ay nakasulat sa maliliit na letra ang mga salitang, "Hindi ko mabubuksan ang pintong ito." Nagtaka siya kung sino ang maaaring nagsulat ng mga salitang ito sa inskripsyon. Ipinatong ni Lu ang kanyang kamay sa inskripsyon at biglang mayroong isang click. Isang abiso ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata na upang buksan ang pintong ito kailangan niyang magbigay ng knowledge points. Nagsimulang mag-isip ang ating bida, mayroon akong mahigit points at wala akong ideya kung ano ang naghihintay sa akin sa labas ng pinto. Kaya hindi ko ito magagastos lahat dito at kung gagastos ako ng cognition points para dagdagan ang aking mga kakayahan ng points kung gayon automatiko akong makakakuha ng cognition points na mag-iiwan sa akin ng mahigit points, mas mabuting pumasok sa uncharted territory ng buong lakas,
Nang dagdagan ng ating bida ang kanyang mga kakayahan at ibinigay ang kinakailangang points, isang mensahe ang dumating na bumubukas ang pinto, isang malawak na pinto ang bumukas mismo sa harap niya. Ang maliwanag ay sinilaw siya sa pagkakita kung ano ang nasa unahan. Humakbang si Ye nang may pag-aalinlangan. Sa isang maaninong figure, isang boses ang nag-aatubili na nagsimulang magsalita. Na madali, magdesisyon ng mabilis. Magpasya na i-on ang iyong processing power. Ang sinilaw na si Ye ay nagsimulang kuskusin ang kanyang mga mata upang makita ang taong nagsalita sa harap niya. Nakita niya ang isang refleksyon ng isang lalaki na hindi niya kilala. Nakatayo sila sa gitna ng isang parisukat na platform na tila ang transition point. Tinitingnan ng estranghero, na pagtanto ng ating bida na ito ay isang fixed program. Patuloy na sinasabi ng lalaki na magpasya ng mabilis, mag-isip gamit ang iyong ulo. Dapat mong piliin na mag-focus sa pagmamapa kung sino ang sumusunod sa iyo o matuno at pa ang lahat. Naisip ni Ye na dapat itong maging isang independenteng lugar upang gumawa ng isang pagsubok upang makapasok sa isa pang espasyo. Tiningnan niya ang mga kumikinang na screen. Nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin ng dalawang opsyon at alin ang pipiliin upang makapasa sa pagsubok. Ito ay masyadong komplikado. Paano kung mali ang kanyang pinili? Ibig kong sabihin, hindi ko man lang alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang yon. Ayon sa fixed program script, ngayon dapat silang humarap sa sakuna. Sabik na naghintay ang display ng estranghero sa kanyang pinili at hiniling na magmadali siya. Patuloy na nag-iisip ang ating bida, ano ang mangyayari kung ako ay namap ng computing power? Marahil ito ay isang karapatang mabuhay o marahil ako ay magiging isang tool upang iligtas ako mula sa sakuna. Sa isang nakaraang buhay, ako ay level lang at hindi nakatagpo ng ganitong uri ng bagay. Kung mayroon akong karapatang mabuhay at makapiling ang aking kapatid, kung gayon pipiliin kong mag-focus sa pagmamapa kung sino ang sumusunod sa iyo. Ngunit kung ito ay isang tool upang iligtas ka mula sa sakuna, kung gayon dapat kong piliin na matuno at amapa ang lahat. Kung ang sakuna ay hindi maiiwasan, ang pagtutulungan ay ang tanging paraan. Ngunit paano ka makakasiguro na ang taong iyong pinili ay ang tama? Kailangan nating tiyakin na ang isa na napabayan ay may perpektong computer power dahil kakaunti lamang ang makakabalik mula sa likod ng imahinasyon. Hindi lubos na sigurado sa kanyang pinili, pinindot ni Ye ang dissolve button at ay manapa ang lahat. Nagsimulang magbago ang nakapaligid na espasyo, at ikinuyong ni Ye ang kanyang mga kamao na umaasa ng swerte. Ngunit may halakhak na naman umaasa siya ng kahit ano, maliban sa nakita niya sa isang sandali ay nagyelo lang si Ye sa gulat. Ang ating bida ay bumalik sa circular platform sa harap ng pedestal, walang nagbago sa paligid niya at nagsimula niyang mapagtanto na mali ang kanyang pinili, sa pag-iisip na ang tamang sagot ay mag-focus sa pagpapakita kung sino ang sumusunod sa iyo. Umupo siya ng galit sa lupa, walang nagmamadali. Ngayon kailangan niyang pag-isipang mabuti itong muli dahil ang puppet ay isang parasite, ang kanyang katawan ay nasa patuloy na labanan, at ang kanyang cognition recovery rate ay napakabagal. Mayroon siyang cognition points na natitira ngunit ang natitirang oras ay sapat na upang makaipon ng points, at muling kunin ang pagsubok, walang paraan upang makalabas, ang lahat ng magagawa natin ay maghintay 1 oras at kalahati ang lumipas, nagkaroon siya ng magandang pahinga, at ang kanyang cognition power ay nakabawi ng points, isang notification ang dumating, na maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng kaalaman at palakasin ang lahat ng kakayahan ng points. Sinamantala ng ating bida ang notification na ito at agad na nagbigay ng points, upang muling buksan ang pinto. Paglabas sa pinto natagpuan niya ang kanyang sarili pabalik sa transition point patungo sa isa pang espasyo, paglalakad sa screen, malapit na sanang piliin ni Ye na matuno, at ama pa ang lahat ngunit isang biglaang pag-iisip ang nagpahinto sa kanya. Bakit napakahalaga ng pag-iral ng gate na ito? Hindi ba masyadong madaling pumili ng isa sa mga opsyon? Naalala ni Ye ang isa sa mga larawan na nakita niya nang pumasok sa lihim na dungeon, noong panahong yun sinabi ng manika na siya ay nababagot at gustong umuwi ngunit hindi makabalik, napagtanto ng ating bida na hindi siya makapasok sa research institute na tinatawag niyang bahay. Ngunit ano ang problema? Marahil ito ay ang karakter na pumipigil sa kanya na makapasok, marahil ang pagsubok ay hindi tungkol sa pagpili ng tamang opsyon, ngunit pagpili ng tamang attitude vol. Alam natin ay ang puppet ay umalis sa Research Institute dahil sa kanyang matigas na ulo, at ngayon ay gusto niyang umuwi ngunit hindi siya pinapasok ng pinto. Hindi maintindihan ng karakter kung paano pipiliin ang tamang attitude kung wala ang opsyon na yun sa mga screen,
Nagpasya siyang magtiwala sa kanyang mga pandama at muling pinili ang pangalawang opsyon upang matuno at amapa ang lahat. Nagsimulang magbago muli ang espasyo sa paligid niya. Natagpuan ni Ye ang kanyang sarili pabalik sa piitan sa circular platform sa harap ng pedestal. Mayroon siyang isang pagsubok na natitira sa kabila ng katotohanan na ang lahat sa paligid niya ay nagpapaisip sa kanya ng mali. Hindi tumigil ang ating bida sa paniniwala sa pagiging tama ng kanyang mga damdamin. Umupo si Ye, at naghintay na mabawi ang kanyang lakas. Walang saysay ang kabahan, dahil wala siyang magagawa para baguhin ang sitwasyon. Pagkalipas ng 1 oras at kalahati, isang mensahe ang dumating na nakabawi na ang kanyang cognition power, at maaari niyang dagdagan ang kanyang mga kakayahan ng points, at ngayon pagkatapos lamang ng ilang segundo ang ating bida ay muling nakatingin ng nag-iisip sa dalawang screen, tila ginagawa siyang questionin ng nakapaligid na kapaligiran ang kanyang nakaraang pinili. Ngunit tiyak na pinindot ni Ye ang dissolve button sa ikatlong pagkakataon at ay manapa ang lahat. Naramdaman niyang ginagawa niya ang tama, abangan, pagtakas sa animoy piitan na dungeon, at dahil nabigo si Wei sa kanyang mission sa pagpaslang. Ang captain ng New Order na ang nag-imbita sa ating bida, sa isang mas mapanganib na lugar. Kasama ang ilan, plastika ng samahan, ngunit kanya itong pinaghandaan. Easy win kaya ang kalabasan? O matinding sagupaan?